Okay, palagpagan po natin ang Panginoon. Ipalakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sigaw natin. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Yung mas malakas pa. Praise the Lord! Hallelujah. Yung pinakamalakas. Hallelujah! Isang pagpalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ngayong umaga ay darako tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pag-uusapan ay ang katapatan ng Diyos. Sinong naniniwala na tapat ang Diyos? Ang sabi po sa Lamentation chapter 3 verses 22 to 23 sa magandang balita Biblia, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. So, tapat ang Panginoon. Sino pong nakaranas ng parang gusto ng sumuko sa buhay? Pero ang Diyos ay napakabuti. Tingnan po natin, may tatlong kabutihan ang Panginoon na ipinapakita niya sa bawat isa. Unang-una is God is faithful to His promises. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Ang sabi ng Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y Kanyang tutuparin. So, ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Sino nang nakaranas mangako dito? Sinong nakaranas mapangakuan? Okay. Yung mga pangako nyo ba nagawa nyo? Lahat ba ng pinangako nyo nagawa nyo? Ilan yung nagawa niyong pangako? 10? Ilan yung nagawa niyo sa 10 pangako? 11? Ilan na yung napangakuan sa inyo? Ano yung pinangako sa inyo? Hindi ka iiwan. Pero nagawa ba yon nung nangako sa inyo? Hindi. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi katulad ng isang tao na sinungaling. Kapag ang Diyos ang nangako, ang sabi niya, tapat ang Diyos na gagawin. Kung mayroon man tayong pagtitiwalaan, walang iba kundi yung pangako ng Diyos. Kasi ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kung ano man yung binitawan, anuman ang sinabi ng Panginoon, anuman yung ipinangako sa atin ng Diyos, tapat ang Diyos. Gagawin niya yon. Napakaliwanag sa binasa po natin kanina na ang Diyos ay hindi katulad ng isang tao na sinungaling. Kung anuman yung sinabi ng Panginoon, kung anuman yung ipinangako ng Panginoon, ito ay Kanyang gagawin. Ang ipinangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Gagawin at gagawin yun ng Diyos. Iwan ka man ng mga taong nagmamahal sa'yo. Iwan ka man ng mga tao na sa akala mo sila yung makakatulong sa'yo. Iwan ka man ng mga taong malapit sa'yo. Pero ang Diyos, kailanman ay hindi Kanya iiwanan. Marami na tayong narinig, tutulungan kita, pangako ng tao. Tutulungan kita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, nandito lang ako. Pero dumating yung panahon, dumating yung sirkumstansya, nagkaroon lang ng pagsubok yung pangakong yun ng tao, nakalimutan na at hindi na niya ginawa yun. At isasabihin niya, wala naman akong sinabi, wala naman akong ipinangako. Pero ang Diyos, tapat sa Kanyang pangako. Kaya kung meron tayong labis na pagtiwalaan, kung meron man tayong labis na panghawakan, walang iba
kundi ang pangako ng Panginoon. Isigaw nga natin, tapat ang Diyos Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. sa kanyang Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bawat pangako ng Diyos, ito po ay totoo. Ang bawat pangako ng Panginoon, ito ay sigurado. At ang bawat pangako ng Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya dapat lagi nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Pangalawa, God is faithful in every season. Sa Biblia, sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. May kanya-kanyang panahon na itinakda ng Panginoon. So, bawat panahon, tapat ang Diyos. Panahon man ng bagyo, panahon man ng pagsubok, panahon man ng kagipitan, tapat pa rin ang Diyos. May mga iba't ibang panahon ang ating buhay. Panahon na ikaw ay masaya, panahon na ikaw ay nagdadalamhati, panahon na ikaw ay nalulungkot, panahon na ikaw ay nakakaranas ng mabigat na pagsubok, panahon na parang walang nagmamahal sa iyo, panahon na parang walang nagmamalasakit sa iyo, panahon na walang tumutulong sa iyo, pero ang Diyos, sa bawat panahon ng ating buhay, tapat ang Panginoon. God is faithful in every season. Tapat ang Diyos sa bawat panahon ng ating mga buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng pagpapala ngayon, pag ikaw ay nakakaranas ng pagsubok ngayon, pag ikaw ay nakakaranas ng kahirapan ngayon, pag ikaw ay nakakaranas ng kawalan ng pangangailangan, kawalan ng pera, kawalan ng mga material na bagay, pag ikaw ay nakakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon ng buhay, lagi po nating tandaan na ang lahat ng panahon na nararanasan natin, tapat ang Panginoon. Amen. Amen. Sabihin natin, tapat ang Diyos Tapat ang Diyos sa bawat panahon. sa bawat panahon. Pangatlo at ang panghuli na pinapakita sa atin ng Panginoon, God is faithful when we fail. Sino na pong naranasan na failure dito? Alam mo, sino nang nakaranas dito na bumagsak sa exam? Bumagsak sa eskwelahan? Di ba pag bumagsak tayo sa exam, anong nararamdaman natin? Malungkot, umiiyak, natatakot sa magulang, baka pagagalitan, baka hindi pa pag-aralin. Lahat tayo ay nakakaranas ng failure sa buhay. May mga pangarap tayo na hindi nakakamit. May mga plano tayo na hindi na isa sa katuparan. Pero ang lahat ng yon, kapag nakakaranas ka ng failure, nakakaranas ka ng pagbagsak sa buhay, huwag kang lalayo sa Panginoon. Ito yung panahon na mas lalapit ka, mas lumapit ka, mas lumapit ka sa Panginoon. Ito yung panahon na kailangan mo ang Diyos. Marahil ipinaranas sa iyo ng Panginoon na makaranas ng failure sa buhay mo. Marahil ipinaranas sa iyo ng Panginoon na makaranas ng matinding pagbagsak sa buhay mo. Kasi gusto ng Panginoon na iparanas, ipakilala ang kanyang sarili na siya ay tapat sa buhay mo. Anumang mangyari, hindi ka bibitawan, hindi ka iiwanan ng ating Diyos na buhay. Kaya kailangan wag din natin iiwanan, wag din nating bibitawan ang Panginoon sa ating mabuhay. Amen? Amen. Tapat ang Diyos. Napakabuti, napakadakila ang ating Panginoon. Kaya lagi nating panghawakan
ang Panginoon. Lagi nating panghawakan ang kanyang salita. Lagi nating panghawakan ang mga pangako ng Panginoon sapagkat siya ay maaasahan, sapagkat ang lahat ng yan ay totoo. Lagi tayong kumapit sa Panginoon kasi ang Diyos tapat sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Gusto ng Panginoon na sa bawat isa sa atin ay magtiwala sa Kanya. Huwag kang magduda, huwag kang mag-alinlangan sa mga ipinangako ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, ibigay natin yung ating buong pusong pagtitiwala, buong pusong pagmamahal, buong pusong paglalapit sa ating Panginoon. Kaya habang tayo po ay nakatayo, yuko po natin ang ating mga ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Gusto ng Diyos ng bawat isa po sa atin ay magtiwala sa Kanya ng lubusan. Anuman na sitwasyon ang nararanasan mo sa iyong buhay, kapatid, gusto ng Panginoon pagtiwalaan at magtiwala tayo sa Kanya. Sundan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, sa oras na ito, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mga pangako. Salamat dahil hindi ka katulad ng tao na isang sinungaling. Salamat dahil lahat ng mga pangako mo ay iyong tutuparin at gagawin sa aming mga buhay. Sa mga oras na ito, salamat dahil ikaw ay tapat sa mga pangako mo. Ikaw ay tapat sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat kapag kami ay nagkakaroon ng failure sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoong Hesus, kami po ay lubos na nagtitiwala sa inyo. Panghahawakan namin ang iyong mga salita. Panghahawakan namin ang iyong mga pangako. Dahil alam namin, Panginoon, na isa sa mga pangako mo ay hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Pabayaan man kami, iwanan man kami ng tao, pero meron kaming Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Salamat ng marami dahil andyan ka lagi para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, tunay nga natapat ka sa inyong mga pangako. Tunay nga natapat ka sa lahat ng panahon. Tunay nga natapat ka kapag kami ay dumaranas ng mga failure. Dakilang Diyos, tulungan mo ang bawat isa, mga magulang na nandito, mga kabataan na nandito, mga bata na nandito, Panginoon. Tulungan mo sila na lubos na magtiwala sa iyong mga pangako. At sa bawat pagtitiwala nila sa iyo, Panginoon, nawa hindi masayang yung pagtitiwala nila sa inyo. Iparanas mo sa kanila ang iyong kabutihan, iparanas mo sa kanila ang iyong katapatan. Hindi ko alam yung mga season ng kanilang mabuhay na pinagdadaanan nila ngayon. But Lord, I pray, iparanas mo ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Anumang sitwasyon ang pinagdadaanan ng bawat pamilya, ng bawat magulang, ng bawat kabataan, ng bawat bata na nandito ngayon, Panginoon,
yung pagtitiwala nila sa iyo, dakilang Diyos, maranasan nila ang iyong katapatan. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.